Lalakas pa ang kakayanan ng Philippine Air Force sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Kasunod yan ang mga bagong kagamitan mula sa Estados Unidos. May report si Bea Bernardo. Na-turnover na sa pangangalaga ng Philippine Air Force ang ikatlong reconnaissance aircraft ng bansa mula sa Estados Unidos. Mismong si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang nanguna sa turnover ceremony sa Clark Air Base sa Pampanga. Ang Cessna C-208 Grand Caravan Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Aircraft ay kilala sa kanyang flexibility na kayang mag-operate hanggang 5 oras sa ere. Bahagi ito ng $33 million na US grant sa Pilipinas. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, malaki ang may tutulong ito pagdating sa pagbabantay sa ating mga teritoryo. This aircraft will boost our capability of patrolling our maritime seas. Una nang dumating sa bansa ang 2 unit nito noong 2017. Sa isinasagawa namang review ng AFP sa listahan ng mga asset para sa Horizon 3 ng modernization program, sinabi ni Bronner na dahil nagbago na ang strategic direction ng bansa sa pagprotekta sa ating teritoryo, kaya't magbabago rin ang kanilang hinihiling na assets na ang prioridad ay ang pagbabantay sa ating siyam na feature sa West Philippine Sea. Inaasahan naman na bago matapos ang taon ay may sasapinal na ang listahan. We have to build up our capabilities as soon as possible. So this cannot be delayed. And we are working day and night to try to establish our own systems. Hinggil naman sa coral destruction sa Rizal Reef at Escoda Shoal, inulat ng Philippine Coast Guard na halos wala ng buhay ang mga corals dito. Napansin din nila na ibinalik sa dagat ang ilan sa mga sirang corals. Ito ngayon ang iniimbestigahan ng ahensya. The Philippine Coast Guard is coordinating with the UPMSI to help us to evaluate what is the reason kung bakit una namatay yung mga corals dito sa vicinity na to. And then also to get a sample na itong ibinagsak nila na to na dinump na corals na to. At bakit pumuti na to ng sobra-sobra. Sinabi naman ng Defense Chief na binabalidate na nila ang insidente at dito dedepende ang magiging aksyon ng Pilipinas. China ang itinuturong nasa likod ng pagkasira ng mga corals. According to the arbitral court, that is a violation of an international treaty, the destruction of maritime life. Particularly if the coral destruction is a cause of or used for reclamation of artificial islands. Nagpahayag din ng pagkadismaya ang Department of Foreign Affairs hinggil dito. Nananawagan ang kagawaran sa mga sangkot na maging responsable at iwasan ang mga aktibidad na magdudulot ng kapahamakan sa ating marine environment. Bea Bernardo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.